katotohanan nung manatili ka na ba may piling sa mata? Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagkasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakapin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit ng kamalian? Huwag katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makikitidang kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Manlilig lang din naman sa karamihan, ikaw ay manliligaw. Hey! Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, tunay na nawa. Huwag ay hindi naman ang iyong tindig. Huwag na ang pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liklong iba. Sanay ka naman sa dalindaan, baka sa pitong araw ka marating. Ganabilisin hanggang huli, oras, araw at panahon at totohanan to'y kairan. Huwag ka sana maliligaw, leson ikaw ay sila muli. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, tunay na unawa. Mamahagi ay isang karangalan. Iba din naman sa uri ng pagsusuri ng katotohanan. Produksyon, kailanman ito hindi naging uri ng argumento. Walang kang bagay na pinagabalahan. Lego, nalabing natin ang tunay na kahulugan. Lego, lugar na malilisik ng kasagutan. Nahagilang nagtatanggol, may pinaglalaban. Dito lamang iyan. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, tunay na unawa. Dep ko, ang tanging lugar kung saan lahat may kinagalaban. Tunay ka ba? May alam? Tanggap mo ba ang katotohanan? Kung may naghahanap ng katapatan, maliksi ka ba ng kasagutan? Depo lang iyan, depo lamang iyan. Tara na, halika na. Yayanig sa dep ko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa dep ko. Yayanig sa dep ko, labanan na, banal na kasulatan, kapayapaan, magkakamitan, tunay na unawa. Patunayan mo ang wala mo. Maniwala ng tao at wala. Sigurado ka ba sa iyong tingin? Likas ka nga ba sa iyong tingin? Basta patunayan mo ang iyong tingin at ikaw ang tunay na magyayani. Manalisik ka na lang ba sa katotohanan?
may piling sa mata. Pipili mo ba na ikaw ay nakangiti sa pagtasa na ayaw mo nang magwakas? Handa ka na bang yakratin ng buong katotohanan at sumama sa paulit-ulit na kamalian? Kung ang katunayan ay nasa iyong harapan, itatanggi mo pa ba ang realidad? Pumasok sa makitindahan kung sa laman ay kakasya. Pag ikaw ay sumama sa karamihan, tiyak ikaw ay mali. Malilin lang din naman sa karamihan, ikaw ay maliligaw. Hey! Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan ng kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na nawa. Huwag ay hindi naman ang iyong tindig. Huwag mo na ang pipilitin na maging saksi. Walang di naman ang inyong aral at magkakatoks-katoks ka pa sa liglong iba. Sanay ka naman sa dagdaan, pagkasapitong araw ka marating. Yan ang lisip hanggang huli. Oras, araw at panahon at totohanan ito'y kailan. Huwag ka sana maliligaw. Di kung ikaw ay sila muli. Yayanig sa depko, yanigin natin ang buong mundo. Patunayan mo ang iyong tindigan, ikaw ang yanig sa depko. Yayanig sa depko, labanan ng kasulatan, kapayapaan, makakamit na, tunay na unawa. Okay, at muling nagbabalik ang Debaters Convention Live. Meron tayong debate ngayon between Born Again at Islam. So, October 15, 2021, Friday. Ang topic nila is patutunayan ko na ang Bible ay inspired Word of God. Ayan, ang ating affirmative ngayon, si Pastor Wimpy Tan ng Born Again, at negative naman si namali pa, si Bro Ali. I-edit ko lang ha, konti. Si Bro Ali, hindi si Bro Zane. Si Imam Ali Sultan ng Islam. Ayan, na-edit ko na. Okay. At ang kanilang gagawing setup ng debate, 10-7 lang tayo mga bro. At again, Debaters Convention rules. At una natin, bago natin i-start yung debate, syempre, pakilala mo na, Pastor Wimpy. Okay. Dali Okay, dali. Yan, teka po sa aking okay, ito si Pastor Wimpy, no? Magandang umaga sa inyong lahat. Muli tayong binigyan ng ating Diyos ng pagkakataon para sa platform ito para ipahayag ang ating paniniwala, at muli kong uling sasabihin na siguraduhin natin ang paniniwala natin ay ayon sa Biblia, ayon sa kaligtasan at kapatawaran, dahil isang araw harap natin doon at nalaman natin katotohanan na tunay pala ang sinasabi ng Biblia, wala na tayong pagkakataon makapasok sa langit. So, magandang umaga sa lahat. That is Pastor Wimpy Tan ng Born Again bilang affirmative sa debate ngayon, at syempre yung ating negative naman, walang iba kundi ang ating Ustad Ali. Kilala ka bro? Ako naman si Imam Ali Sultan, tumitindig sa Islam. Itong Islam ang tunay na relihiyon. Yan lang po. Ayan, so kilala nyo na yan, si Bro Ali, yung ating suki sa Debaters Convention. At syempre bago natin simulan yung ating debate, sa mga nasa live, pakishare yung ating live streaming ngayon, at pasensya na dahil gabing-gabi na, halos
11:40 na. Pero yun, tuloy-tuloy pa rin ang Debaters Convention upang magbigay ng isang magandang pag-uusap patungkol sa relihiyon, patungkol sa kasulatan, at patungkol sa Diyos. Ayan. At buksan ko na yung ating debate. Bibigyan ko ng 10 minutes na unang pagpapahayag si Pastor Wimpitan ng Born Again sa topic na patutunayan ko na ang Biblia ay inspired word of God. 10 minutes. Time start now. Okay, magandang umaga. Ano bang ibig sabihin pag sinabing inspired ang Biblia? Ang ibig sabihin nito, ang Biblia ay galing mismo sa puso ng Diyos at sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, ito ay walang mali. Infallible. So, infallible, ibig sabihin, hindi pwede magkakamali dahil galing ito sa Diyos na perpekto. So, ang Biblia ay na-inspire siya sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, sabi nga sa Biblia, di ba, ang Holy Spirit nagbibigay ng inspiration sa mga Bible authors. Sa Old Testament, kasama pa rin si Holy Spirit nagbibigay ng inspiration kay Moses. So, lahat ng mga bagay na sinulat ni Moses ay galing kay Holy Spirit. Imagine natin, si Moses wala sa Garden of Eden. Wala sa panahon ni Abraham. Wala sa panahon ni Isaac, 'di ba? Isipin mo, wala si Moses doon. Si Abraham, Isaac, Jacob, wala si Moses doon. Pero paano na isulat ang Genesis? 5 libro 'yun eh. Ang limang libro ni Moses ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Paano nagawa ni Moses? Kaya nga mismo ang Diyos through the Holy Spirit in-inspire si Moses. Face-to-face encounter, sabi ni God kay Moses, Moses, sulat mo to. So kahit nalaman ni Moses. Ngayon, kung talagang ang Bible hindi inspired, tapos itong Diyos na to, sabi kay Moses sumulat, dapat magkamali-mali, may kontra-kontra. Kaso wala eh. Yung history ni Isaac, Jacob, Abraham, anak nila, lahat ng story, lugar, places, historical background, kung saan lang pinanganak, sa lugar, lahat consistent sa history sa panahon natin. Siyempre, magsasabi ang Diyos ng isang bagay sa lugar o history. Siyempre, dapat sila ay past, tayo present, dapat malalaman natin kung talaga totoo yan. Matatrace back natin yan, di ba? Kaya nga sabi sa Bible, di ba, sa Hebrews 4:12, di ba? Ang salita ng Diyos ay humihiwa saan? Sa kaluluwa, sa espiritu, sa buto-buto, at higit sa lahat, ito ay binabasa niya yung isipan tsaka puso ng tao, nababasa niya, di ba? Kaya nga ang Bible nga, sabi nga ng isang pastor, the Bible is the reflection. Nagre-reflect sa atin na tayo ay makasalanan. Alam ng Bible ang puso isipan ng mga tao. Kaya iyan ang isinulat. Ang malupit dito, yung buto-buto. Paano nangyari buto-buto? Hindi naman literal na hihiwain yung buto-buto. Ibig sabihin nun, pati yung pagkatao mo na-impluwensya ng Biblia. Pag naintindihan mo ang Biblia, yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, pati yung pagkatao mo may impluwensya ng Biblia. May impluwensya ka yung pag-ibig, puso ng Diyos, may impluwensyahan ka. Kaya nga napakahalaga na pag nangyari yan, ibig sabihin, meron kang personal na relasyon sa Diyos. Hindi lahat ng tao merong personal na relasyon sa Diyos. Sila ay religion lang. Pero yung mga tao mayroong personal relationship sa Diyos, hindi sa religion. Meron silang relationship at kaligtasang relationship sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang Holy Spirit nga ay simbolo ng isang hangin. Ibig sabihin may kapangyarihan. Ang Holy Spirit para siyang sound. Ibig sabihin ang Holy Spirit nagsasalita sa puso ng mga tao. Ang Holy Spirit ginawa niya ang salita ng Diyos, nagsasalita yan. Yang storya sa Biblia, sinulat yan, nagsasalita yan saan? Sa buhay natin, sa buhay ng isang tao at sa sitwasyon ng isang tao, di ba? Kaya nga sabi nito, ang Holy Spirit ay parang hangin, kahit saan siya pwede pumunta. Ibig sabihin ng Holy Spirit ay Diyos, omnipresence, kahit saan pwede siya pumunta. Hindi mo alam, nandun siya. Hindi mo nakikita ang hangin, nararamdaman mo, pero hindi mo alam nasaan. Yan. Ganun si God, the Holy Spirit. Si God, the Holy Spirit ay Diyos din. Si God, the Holy Spirit ay Diyos din dahil siya omnipresent. At nung
ang malapit dito, si Holy Spirit, hindi lang basta inspiration, ibig sabihin sa isipan nagsasalita. Kumbaga, verbally nagsasalita rin siya sa mga apostles. Kaya narinig ng mga apostles o mga disciples ng mga prophets yung voice mismo ng Diyos. Sabi nga nito, God personally and directly speak to Adam and Eve and to Moses. Ganon kalupit, ganon ka-encounter. Face to face. Kaya di ba nung nakasala si Eva at Adan, nagtago sila? Ang sabi ng Diyos? Yan ang Trinity May Trinity na dyan. Ang sabi ng Diyos, Adan at Eva, nasaan kayo? Ba't kayo nagtatago sa akin? Nakikipag-usap face to face. Kasi nga God is a personal God, relational. Hindi sa yung pag nagkasala ka, tatakwil ka, hindi. Gusto tang kausapin, nagawa yung anak. Mali yan. Kasi relasyon, ang Diyos ng Biblia is a relational God. Kaya nga sabi daw, God personally spoke to Moses and command Moses to write the Torah. Ang Torah ay Biblia. Ang Biblia ay scriptures. Scriptures means it was written. Written old, and it was written very old, but it is written. Sabi, kung ano nakalagay doon, hindi na pwedeng baguhin. Diba? Yan. Kaya nga sabi ito then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered and make sure that Joshua hears it. So ang Bible, nung nag-command kay Moses, siyempre, sasabihin ni Moses saan? Sa mga Israel, lalo na sa leader niya, si Joshua. Kaya ang miracle dito, kahit na si Moses na nakatanggap ng divine intervention, revelation, pag pinapasa niya kay Joshua, perfect, hindi nagkakamali. Kung ano sinabi ni God kay Moses, the same with Joshua, di ba? Ito pa, pangatlo. Ang Biblia ay mga propesiya. Marami na nangyari. Kung ba kay Daniel, increase in knowledge. May computer, di ba? Noong unang panahon, walang computer. Pero alam ng Bible, makaka-computer. Alam ng Bible, makakaroon ng kotse, helicopter. Sabi dito, 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21, sabi dito, no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. Prophecy never had its origin in human will, but prophets through humans spoke from God. So ang mga revelation, divine intervention, galing yan kay God, binigay sa mga propeta, di ba? Kaya nga sa history, makikita po natin, sa history, ito maganda yung Israel, dati hindi sa isang bansa, nag-prophesy kay Abraham na yung gagawin kita isang father of many nations, gagawin kong Israel isang bansa. Nangyari yan. Kailan nangyari yan? Yan ay nangyari May 14, 1948, naging isang bansa ang Israel. Kita mo, miracle yan, di ba? Paano ngayon masabing hindi inspired yan? Isipin mo, lumipas ang 2,000 years, more than 2,000 years. After that, naging isang bansa ang Israel. Isipin mo nakapalibot sa Israel, Yemen, Lydia, mga bansang mga Palestinian, tsaka mga Arabic, di ba? Ginera ang Israel, di ba? Ba't di masukob-sukob? Libo. 100,000 plus lang naman ang natitirang sundalo ng Israel. Ito, more than 50,000 plus. Hindi ba sukob? Historian. Ibig sabihin, totoo nga na ang Israel ay apple of the eye ng Diyos. Ibig sabihin, diyan sumesentro ang propesiya at plano ng Diyos sa Israel, kaya hindi magalaw-galaw yan. Ito pinakamaganda sa lahat. Yung Diyos na sinusulat sa Biblia ay isa, hindi nagbabago-bago. From Old Testament and New Testament, yung Father, Son, Holy Spirit, consistent, hindi nagbabago. Yung ibang religion, nagbabago. Alam mo, Buddhist ako. Nagsumulat yung isang scholar ng Buddhist. Si Buddhist ganyan. Mamaya may bagong Diyos darating. Iba na naman siya. Ibang pangalan na naman niya. Hindi. Ang Bible hindi. Consistent, isang Diyos lang. Yung God Trinity. Kaya nga sabi nga sa Biblia, talagang nagpapatunay na ang Bible ay inspired. Imagine mo yung doctrine, theology, walang kontra. Diba? Tapos ito pa. Mahalaga ito. Ang Bible, nagpapatunay na inspired siya. Kahit hindi mo nakikita yung Diyos, yung creation niya nakikita mo na nagpapatunay na na mayroong Diyos. Diba? Kaya napahalaga na talaga na ang Bible talaga inspired. Isipin mo, saan nanggaling ang tao? Tinatanong ng mga tao. Yung pag-iisip natin, yung reasoning natin, saan galing yan?
Saan galing yung mga moral laws? Ano yung moral laws? Paano natin nalaman kung masama to, mabuti? Saan ang galing yung ganung pag-iisip? May Diyos eh. Naglagay ang Diyos, nag-program ang Diyos sa tao ng ganun kung ano yung good or bad. Alam natin yan. Kaya doon natin makita 100% proven na ang Bible ay inspired. Tapos number 6, no? Itong Bible ay proven by science. Wala pang gravity, meron ng gravity. Sabi sa Job 26:7. Yung water cycle, yung evaporation, di ba? Pag umuulan, no? Umakyat, evaporation, meron na. Job 26:8. Yung ilalim ng mundo, yung pinaka-core niya, wala pang nakaka-discover na scientist dati. Sinabi na si Job 20. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang unang pagpapahayag ni Pastor Wimpy. Siyempre, dako tayo sa ating pagtatanong. Bro Ali, 7 minutes bro. Tanong. Okay, sabi mo, itong Biblia ay walang mali. Ang tanong ko, yung nakasulat doon sa Jeremiah 8:8, wala bang mali doon? Sinabi na may mga kasinungalingan na naihalo sa Biblia? Umulit na naman tayo, no? Sa Jeremiah chapter 8 verse 8, ang konteksto nun, ang mga false prophets sumusulat, mga false na Hudyo na sumisira sa Biblia. Yan ang sinasabi doon. Kaya sabi ng Diyos sa Israel, mamili kayo, anong gusto nyo? Itong bulaang propeta o yung mga propeta ko? So hindi ibig sabihin, pinayagan ng Diyos na sirain yung salita niya. Pinotektahan nga niya kasi meron may mga tunay na propeta ang Diyos na hinanda para i-counter yung maling mga propesya, maling mga propeta sa panahon niyan. Yun ang konteksto. Kaya walang mali ang Biblia. So, paano yung sinabi ni Jeremiah na mayroon nagsusulat na kasinungalingan? Hindi ba yon mali, yung kasinungalingan? Uulitin ko, yun na nga yun. Kasi nga, may dalawa, ang Diyos, pinabayaan ng Israel dahil ang Israel gusto makinig sa mga bulaang propeta. Sabi ng Diyos, sige gusto nyo, doon kayo sa bulaang propeta, pero papatunayan ko na yan ay bulaang propeta. Kaya nga sabi nga sa konteksto ng Jeremiah, nagpadala ang Diyos ng tunay na propeta para i-counter yung mga false prophet na sinasabi mo sa Jeremiah chapter 8. Okay. Ang Biblia ba, wala bang naihalo na salita ng tao? Walang problema ang Biblia kung may nahalong salitang tao. Kasi yun ang ginamit ng Diyos para bumaba siya sa level ng tao. Kung hindi bumaba ang Diyos sa level ng tao, sa lengguwahe ng tao, paano maintindihan ng tao ang Diyos? Kaya ganun kamahal ng Diyos ang sanlibutan, ang nilikha niya, para maintindihan lang siya, bumaba saan? Sa level ng lengguwahe ng tao. Anong problema ron? So, inaamin mo na ang Biblia ay nahaluan ng mga salita ng tao? Tulad ni Pablo. Kahit nahaluan sila ng salita ng tao, ginamit nga ng Diyos yung para ihayag ang kanyang kalooban. Ako, Chinese ako, ihayag ko ang Chinese ko sa mga Pilipino. I-translate ko, anong mali doon? Saan ang mali doon? Anong mali doon? Hindi. Question. Hindi ba mali ang salita ng Diyos tapos haluan ng tao na hindi naman Diyos? Masasabi bang salita ng Diyos yung hinaluan ng salita ng tao? Siyempre, hindi mali yun dahil yung salita ng tao, ginamit na ng Diyos. Pero yung pinakasalita ng Diyos, para nga maintindihan ng tao ang sinasabi ng Diyos, lengguwahe ng Diyos, bumaba ang Diyos sa level ng lengguwahe ng tao para ang tao maintindihan niya ano yung sinasabi ng Diyos. Kung halimbawa, ako sabihin ko, mag-Chinese ako sa'yo, maintindihan mo ba? Kaya nga bumaba ang Diyos sa level ng lengguwahe ng tao para maintindihan ng kalooban ng Diyos. Kaya saan ang mali doon? Okay. Ang question ko naman, hindi ba mali yung nasulat sa Biblia doon sa awit 44:23 na natutulog ang Diyos? Hindi ba mali?
walang problema doon sa awit na yun na si Jesus ay natutulog kasi nga nakatawang tao. Si Jesus may dalawang katutubo. 100% God, 100% human. Yung dalawa na yan, hindi ba diyan pwedeng gamitin? Kaya nga si Jesus nananalangin sa Ama bilang tao, hindi bilang Diyos. Si Jesus natutulog bilang tao, hindi Diyos. Pwede bang matulog ang Diyos? Paano na yung mga nilikha niya o may nananalangin sa kanya? Maririnig ba niya? Mapapansin ba niya yung nananalangin sa kanya kung natutulog siya? Siyempre, bilang tao, hindi niya alam yun. Siyempre, nasa tao mode siya, walang problema yun. Pero bilang Diyos, alam niya. Alam niya. Kaya nga yung pagka-Diyos ni Jesus, yung pagkatao niya, hiwalay yun. Pero iisa pa rin yun. Yan ang misteryo. Isa sa mga misteryo ng pagka-Diyos ni Jesus. Walang maka-explain niya kasi hindi na lubusang pinaliwanag ng Biblia. Ang question ko naman, hindi ba mali yung nasulat sa Biblia na kung nananampalataya ka kay Jesus ay pwede kang magpatuka ng kubra at uminom ka ng ahas ay hindi ka mamamatay? Sige, kahit na malayo, no? Sasagutin ko yan. Okay, yung sinasabi sa Marcos 16 na yan, sinasabi ni Jesus yan sa mga apostol niya, disipulo niya, at pili lang. Hindi sa lahat. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, sa unang Korinto, no, hindi lahat ay naging speaking tongues, hindi lahat merong gift of healing. Kasi noong unang panahon niya, ang Holy Spirit, mga nananampalataya, binibigyan ng mga kanya-kanyang spiritual gift. Pero ang bawat isa, okay. Ang tanong ko, bakit naibalita na ang Biblia ay meron 50,000 error? Yang sinasabi 50,000 error, hindi sa amin yan. Gawa ng Jehovah Witness yan. Ang Jehovah Witness, hindi naniniwala kay Jesus na Diyos. Yang ginagawa mo yan, yung sinasabi mo kay Amit Didat yan. Refuted na matagal yan. Isang pastor gumawa, 1,000 contradictions from the Bible, refuted. Actually, wala talagang contradiction sa Biblia. Nirefute lang niya yung yun. Itong Quran, mayroon ka bang narinig na nagsalita na mayroon 50,000 error? Ang Quran, hindi lang 50,000, wala akong narinig na 50,000 error. Pero, sa Quran, ayon sa aking pag-aaral, merong more than 3,000 to 5,000 errors Time. sa Quran. Okay. At dyan natatapos ang pagtatanong ni Bro Ali. Siyempre, 10 minutes sa unang pagpapahayag bilang negatibo. Bro Ali, Sultan ng Islam. Your time start now. Okay. Aking presentasyon, itong Biblia, kung ikumpara sa Quran, ay wala itong Biblia. Kasi katulad yung nabanggit sa Quran na 255, ang Diyos, la takudusin na to wala nom. Ang Diyos ay hindi siya inaantok at hindi siya natutulog. Samantala, kung ikumpara dito sa Biblia, mali itong Biblia, awit 44:23, natutulog ang Diyos. Isipin mo, natutulog ang Diyos. Kung natutulog siya, Diyos pa ba yun? Hindi ko matanggap kung Diyos ba na natutulog ba. Paano na kung may mananalangin sa Kanya? Paano na yung mga nilikha niya? Sinong magbabantay kung natutulog ang Diyos? Mahirap yan. Doon pa sa Marcos 16, 17, 18, yun ay kamalian ng Biblia. Kasi isipin mo, yung nananampalataya kay Jesus ay kahit magpatuka ng kobra o uminom ng lason ay hindi mamatay. Kung ikumpara dito sa Quran, nabanggit dito sa Quran,
2:36, latol ko aidiakum ila tahluka. Huwag mong ilagay ang sarili mo doon sa nakakasira, yung kasiraan. Oh, ibig sabihin huwag kang sa amin, huwag kang sumubok na uminom ng lason. Dito sa Biblia, kung nananampalataya ka kay Jesus, pwede kang uminom ng lason na hindi ka mamatay. Ay, mali yan diyan sa Biblia. Kawawa yung naniniwala diyan sa Biblia. Kaya yan ang batayan ko na maraming kamalian sa Biblia. Yung naitanong ko sa iyo, narinig ko yun kay Juan, balita ni Jessica Soho, sinabi niya mahirap paniwalaan ang Biblia dahil ayon sa mga eksperto ay meron 50,000 error. Naitanong ko sa iyo kanina, sabi mo gawa-gawa yan ng mga Jehovah Witnesses. Kahit gawa-gawa nila, kung ganun ay maraming nakarinig yan. Pero kung ikumpara sa Quran, wala kang marinig na ganun. Wala, kahit isang talata, walang mali ang Quran. Yung naitanong ko rin sa iyo, hindi ba mali yung doon sa Jeremias 8:8? Sinabi ni Jeremias, paano niyo sasabihin na kami ang mga pantas sa kautusan ng Diyos? Narito ang mga kasinungalingan na ipinagsusulat ng mga eskriba na kasinungalingan. Nahalo yung sa Biblia na mga kasinungalingan. Kung ikumpara dito sa Quran, ay malayo ang Biblia dahil dito sa Quran, zalikal kitabu la raiba fi. Itong Quran ay walang alinlangan. Lahat korek ang nilalaman ito. Hudan lil muttaqin, patnubay sa mga naniniwala kay Allah. Kaya ito ang Quran ang matatawag na inspire. Yung walang duda, puro lahat tama ang nilalaman ng Quran. Kasi doon sa Biblia, yung mga propeta sinisiraan. Tulad ni Noah, doon sa Genesis 9:21. Si Noah ay naglasing at naghubad sa kaniyang kubol. Hindi yan totoo kasi yung si Noah ay mabuting tao yan, propeta. Pag propeta ay hindi yan gumagawa ng kamalian. Yung mga propeta ay maigabay sila, pinatnubayan sila ng Allah. Mga pinili sila. Kung tingnan sa Quran 3:33, si Noah at si Abraham, pamilya ni Abraham, ay sila ay pinili sila sa kanilang panahon. Ibig sabihin, pinili sila, propeta sila. Pag pinili, wala yan ginagawa ng mga kamalian. Kaya mabuting tao si Noah, samantala sa Genesis ay naghuhubad, ibig sabihin maniakis, naglalasing. Hindi yan totoo. Walang propeta na tumitikim ng alak. Yan. Doon sa Genesis 19:30-36, yung tungkol kay Lot na nakagawa ng intercourse doon sa dalawa niyang anak, nabuntis pa niya. Hindi yan totoo. Si Lot, propeta yan sa Islam, mabuting tao yan. Nabanggit yan sa Quran 6:86. Si Lot ay na mabuting tao, pinili siya sa kaniyang panahon. Siya ay propeta ng Allah. Kaya yan ang mga batayan ko na itong Biblia, maraming mga kamalian. Tulad din yung Genesis 27 verse 35 na yung si Jacob ay ninakaw niya ang pagkapropeta ng kaniyang kapatid. Mayroon bang propeta si Jacob? Gagawin mong magnanakaw? Hindi yan totoo. Kaya maraming kamalian ng Biblia. Ganon din, sa Deuteronomy 32:51, si Moises at Aaron
ay nagtaksil sa Diyos. Hindi yan totoo. Mabuting tao si Moises at Aaron, nabanggit sa Quran 37, 122, 122. Sila ay pinili sila, propeta sila. Kaya yan, maraming mga talata sa Biblia na hindi ko matanggap. Naitanong ko rin sa iyo, Igan. Sabi ko, pwede ba yung Biblia ay yung aklat na galing sa Diyos ay mahaluan ng salita ng tao? Inamin mo, sabi mo, pwede. Pwede daw. Hindi yan pwede. Pag salita ng Diyos, hindi pwede haluan ng salita ng tao. Kasi si Pablo, napakaraming naihalo na mga salita ni Pablo. Basahin ko yung 1 Corinto 16:21. Sinabi ni Pablo, ako mismo si Pablo ang sumulat nito. Kumusta kayo? Nakumusta siya sa iyo, Wimpy. Kumusta kayo? Sabi niya. Siya daw ang sumulat nitong aklat niya. Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, unang Tesalonika, 2 Tesalonika, Galacia, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Efeso, Pilipos, Colosas, Pilemon, 13 aklat na isinulat ni Pablo na ihalo diyan sa Biblia. Paano mo ito paniniwalaan? Itong si Pablo, hindi dapat isulat diyan ng mga salita ng tao. Katulad yung pagkontra ni Pablo doon sa kautusan sa mga propeta. Di ba yung mga propeta, sinabi ni Jesus ay kahit isang kudlit ay hindi babaguhin, hindi niya kukontrahin. Pero itong si Pablo, kinontra niya doon sa Galatia 5:2. Na sinabi ni Pablo, kapag nagpatuloy kayo, ay binaliwala ninyo si Jesus. Kung ganon, si Pablo, binawal niya ang pagtutuli. Kaya hindi ito dapat paniwalaan. Hindi pwede ihalo ang salita ng tao diyan sa Biblia. Kasi itong si Pablo, maraming mga kasinungalingan ito na mga sinabi niya. Katulad yung nabanggit sa Biblia na yung si Pablo ay hangal. Saan ba yon yung sandali? Yung mga sinabi ni Pablo na siya ay hangal. Ito sa 2 Corinto 11:17. Sinabi ni Pablo, ang sinasabi ko sa inyo ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa mayabang na hangal. Time na. Okay. Okay, so dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes, Bro Wimpy. Time start now. Okay, unang-una, no, sabi ko sa Biblia, tapos pumasok ka sa Quran. Sige, okay lang. Itong tanong ko sa ngayon. Si Pablo, tunay ba siyang apostol ni Jesus? Yes or no? Hindi siya tunay na apostol ni Pablo. Hindi siya tunay na apostol ni Jesus. Dahil yung 12 apostol ay hindi siya kasama doon. Ayon sa Acts chapter 9, si Jesus nagpakita kay Pablo at tinawag si Pablo. Ginawa siya isa sa mga apostol. Paano mo masasabing hindi siya tinawag ngayon? Ayon sa Acts chapter 9. Yung act na yan, chapter 9, ay kaduda-duda yan. Kasi ngayon, marami ding mga tao na nagsasabi na nagpakita sa kanila si Jesus. Yung si Ellen G. White, sinasabi nila, nagpakita sa kanila si Ellen G. White. Maraming nagsasabi na napananaginipan nila si Jesus. Pero kahit ganun pa man, marami pang question. Unang-una, Brother Ali, wag mo isama kay Ellen G. White.
sa Biblia tayo. Okay? Ngayon, nagpakita si Jesus kay Apostol Pablo sa Damascus. Ngayon, sabi mo mali. Paano magiging mali? Merong 11 witness na mga apostles. Si Pablo ay tunay na tinawag ni Jesus. O saan ang mali doon? Patunayan mo ngayon. Ang masasabi ko na mali doon ay nagkukontrahan yung kwento ni Pablo. Mayroong nakasulat doon na siya lang daw ang nakarinig ng tinig. Tapos yung ibang talata naman ay sinabi ni Pablo na lahat sila nakarinig ng tinig. Isa na yon na question. Okay. Okay, ulitin ko ha. Si Pablo, mayroong 11 witness, yung 11 apostles. Kung si Pablo ay bulaang propeta, bakit tinanggap si Pablo ng 11 apostles, lalo na si Peter? O, si Peter ang head ng mga apostles. O, paano naging mali yun? May 11 witnesses yun. Mali pa rin dahil ang nagpahayag ng mga apostol ay si Jesus. Yung 12 apostol ay hindi kasama doon si Pablo. At itong si Pablo, yung mga galing sa bibig niya ay nakukontrahan. Mayroon talata dito sa Biblia na sinabi pa niya, Okay, next question. lahat kami nasubasub. Next question. Uulitin ko. Kung si Pablo ay mali-mali kontra sa 11 apostles, bakit pa tinanggap ng 11 apostles si Pablo? Bakit? Itong si Pablo, malamang nakumbinsi niya yung isa na mga apostol. Kasi si Pablo, kontra yung galing sa bibig niya. Sinabi pa niya doon, mayroon pa doon sa talata na sinabi niya, lahat daw sila nasubasub. Doon naman sa ibang talata, Okay, siya lang daw ang next nasubasub. question. Tandaan natin, ang mga apostles ay inspired ng Holy Spirit. Diyos ang kumikilos dyan. Diyos ang pumipili. So kung si Pablo ay bulaang propeta, hindi kayo dapat malaman ng 11 apostles sa pamamagitan ng Diyos inspired na si Pablo ay bulaang propeta? Yes or no? Yes. Nahalata nila na bulaan propeta si Pablo. Kasi katulad yung pagsabi niya doon sa Galatia 5:2 na kapag nagpatuloy ka ay binaliwala mo si Kristo. Nahalata nila yon. Alam nila na bulaan propeta si Pablo. Kasi marami siyang naisulat na mga questionable. Uulitin ko tanong. Kung questionable, maraming mali, kontra-kontra, bakit pa nga tinanggap? Posible ba lahat ng 11 apostles makukumbinsi ni Pablo sa kamalian niya? Yes or no? Yes, kayang kumbinsihin ni Pablo kasi si Pablo dati yan ay yung mga disipulo ni Jesus, inuusig niya. Kaya yung mga disipulo ni Jesus ay natatakot sila kay Pablo. Basahin ko sa iyo yung... Okay, next question. Ibig rin pala sabihin, naloko rin pala ni Pablo ang Diyos. Yes or no? Oo, manluloko yan si Pablo. Kahit na yung pagsasabi niya na ganito ang Diyos, panluloko yan kasi basahin ko sa 2 Corinto 5:13. Sinabi ni Pablo, kung para sa Diyos, ako ay ulol. Kung tungkol sa tao, ako ay mahinahon. Next question. Pakikinig ka mabuti, Brother Ali. Di ibig sabihin, naloko pala ni Pablo ang Diyos. Yes or no? Yes, niloloko niya kasi sinabi niya, kung tungkol daw sa Diyos, ay siya ay ulol. Isipin mo yun, ulol daw siya. Kung para sa Diyos, ako ay ulol. Kung para sa tao, ako ay matino. Doon niya sa 2 Corinto 5:13. Ulitin ko, Brother Ali, makinig ka mabuti. So, ibig sabihin, naloko pala ni Pablo ang Diyos.
Naloko niya ang Diyos kasi ang inspiration galing sa Diyos. So naloko pala ni Pablo ang 11 apostles. So naloko din pala niya ang Diyos, yes Oo. or no? Yes, naloko niya yung 11 mga apostol kasi kinatatakutan nila eh. Inuusig niya sila. Mamamatay tao na yan si Pablo. At pati yung Diyos ay nagsisinungaling si Pablo sa Roma 3:7. Si Pablo ay isang sinungaling. So ibig sabihin, naloko ni Pablo ang Diyos, yes or no? Yes, niloloko ni Pablo. Pero ang Diyos Allah, ang tunay na Diyos, Time. ay hindi tumatalab yung panloloko ni Pablo. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal. Pastor Wimpy. 10 minutes Okay. bro. Okay. Unang-una, no, dapat sa Biblia, puro Quran siya, no? Hindi niya sinagot lahat ang premise ko. So, nangaral na naman siya sa Quran. O, sige, re-refutin natin isa-isa hanggat may oras tayo. Sabi niya si Pablo, bula ang propeta raw. Kita mo yung pagsisinungaling niya, huling-huli. 11 apostles ang nakabantay sa Jerusalem. Merong 11 apostles si Jesus Christ nung namatay si Judas. Nung namatay si Judas Iscariot, pumalit sino? Si Pablo. Nung pumalit si Pablo, si Jesus mismo nagpakita sa kanya saan? Sa Damascus. O, paano nalaman? Nagbago buhay niya. O, ang testimonya, sino? Si Ananias. Binautismo ng tubig si Pablo. Tapos presenta sa mga apostles, ito si Pablo, binago ng Panginoong Yesus. O, sasabi mong peke, ang laki pagsisinungaling yan, Brother Ali, matakot ka. Ano sabi mo? Ay, pwede may provincial yung 11. Ano yung paano may provincial? Inspired nga ang mga apostles. Kung may mga magsisinungaling, Holy Spirit automatic magsasabi. Kaya nung unang panahon sa Book of Acts, kung may nagsisinungaling, may mga sorcerer o mga black magic, nakikita ng mga apostles. Kaya nga sabi ni ano, di ba? Sino ba yun? Si Paul ba yun o si Peter? May your money die with you. You cannot buy the Holy Spirit. Ang laki pagsisinungaling, Brother Ali, matakot ka. Oh, kung si Apostle Pablo ay hindi nga talaga part yun, dapat tinakpil ng 11 apostles, pati tinanggap. Tapos sabi niya yung 50,000. Uulitin ko, Brother Ali, ang Jehovah Witness katulad nyo, hindi niniwala kay Jesus bilang Diyos sa ligtas. Tulad nyo, tao lang. Kaya nga yung isang pastor na born again, sumulat siya, nirefute niya itong 50,000. Ang ginawa niya, 1,000. 1,000. Sabi niya, 1,000 errors sa ginawa ng Jehovah Witness, refuted. Unang-una, hindi ako Jehovah Witness, hindi ako naniniwala. Si Jesus ay tao lang. Naniniwala ako si Jesus ay hindi lang tao, Diyos din. Halatang kinuha mo na kila Amit Didet sa Knight, yung mga mga teacher nyo na nanililang sa mga tao. O ito pa. Tapos sabi mo, si Noah, nakahubad, hindi naman sinadya ni Noah eh. Nalasing siya eh. O, sabi sa Biblia, pwede kang uminom. Pero pag naglasing ka, magkakasala, kaya ng epekto, kaya pinagbabawal ng Diyos maglasing. O, nung uminom si Muhammad, dahil sa isang farmer, marunong gumawa ng alak sa grapes, nalasing. Nung nahubad siya, natutulog, dapat yung mga anak niya, hindi siya pwedeng makita na kahubad. Bawal yun. So, ang ginawa ng isang anak niya, tinakpan niya si Noah. Nagalit si Noah doon sa mga tumitig pa. O, alam mong ibig sabihin yan. Diyan nagsimula ang kasalanan ng homosexuality. Diyan nagsimula ang kasalanan ng homosexuality. Naiinlap pa sa puso ng isang lalaki. O, kasalanan yan. Hindi yan error sa Bible. Nireveal niya sa Bible. Na error yan. Na pinarusahan pa rin si Noah. Tinan mo mga alak niya. O, may iba doon naging bading. Parusa yan eh. Sabi mo, gusto mong gano'n? Sige, bibigyan ko sa'yo. Sa Quran, hindi pinarusahan si Muhammad ng rape, pedophile, ng agaw ng asawa. Inagaw yung brother-in-law, yung asawa, si Saidid, inagaw niya. Ano yan? Wala eh. Ang Quran bagsak,
zero eh. Mas maganda Bible. Kasi ang Bible, kahit propeta ka o hindi, nilibin ng kasalanan, paparusahan ka ng Diyos. Si Muhammad, pinarusahan ba ng Diyos? O ni Allah mo? Wala. Wala siyang pinarusahan. Nag-enjoy siya. Ano pa nga sabi sa Quran? Kung anong sinabi ni Muhammad, lahat ng masasarap. Alam ba, naggera sila, nagsakop sila. Lahat ng masasarap, lahat ng pinakamagandang babae, lahat kay Muhammad. O, ano yan? Bula ang propeta Muhammad mo, Brother Ali. Ako nagsasabi at Quran, bula ang propeta, magising ka na. Yung sinasabi mo, binabali mo lang, tinitwist mo lang yung scripture. Oh, sabi mo, Jeremiah chapter 8, paulit-ulit Brother Ali. Sa Jeremiah chapter 8, kasi ang Israel nagkasala, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito mga Diyos-Diyosan, may mga false prophet. Ito mga false prophet, sumusulat din tulad sa ginagaya mga propeta ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos, gusto niyo sa kanila, ibibigay ko kayo, Israel. Pero ito masabi ng Diyos, ito sinabi ng Diyos sa Israel, papatuloy ko, ako ang Diyos niyo, hindi sila. Yung mga rebulto na yan. O, sige, bahala kayo. Magpapadala rin ako ng sariling propeta ko, mamili kayo. Nagpadala si God ng propeta sa panahon ni Jeremiah. Nagpropesiya ang kabila, nanalo yung sa Diyos. Yan ang konteksto. Hindi ibig sabihin, binabi niya ang Biblia. Maling unawa na naman. Naku po, Brother Alin, maling unawa. Oh, ito pa, yung sinasabi mo rito, yung sa Silat, si Genesis 27, alam mo, kasalanan yun. Tignan mo, wala nga nakalagay doon, pinarusahan sila, pero yung kasalanan ginawa nila, nagbunga. Oh, kita mo, may nakakaroon ng rape. Incest. Oh. Ang Diyos sa Biblia, pwede kanyang parusahan o hindi. Masakap nun, may ginawang kasalanan, nagbunga kasalanan, pinarusahan ka pa rin ng masaklap. Kaso, ang Diyos, very gracious yan eh. Kaya hindi pinarusahan. Pero anong ginawa? Umani yung kasalanan nila. Oh. So saan kanila? Mayroong rapist, may homosexual, may bakla. Oh. Gusto niyan, di ba? Sabi ko, sa'yo. Oh, mali na naman ang interpretation mo. Alam mo, ang dami nito, no, na dapat ko na hindi dapat sabihin, no? Malayo na eh. Oh, malayo na. Oh. Ano pang dapat sabihin ko rito? Sabihin mo, sa Quran, walang kasamaan. Ang dami, mamulat ka, Brother Ali. Ang alam mo, sa Quran at sa Hadith ay si Satan. Ang mahirap sa inyong mga sa Muslim, tinatago niyo yung pangit, yung maganda nilalabas niyo. Oh, yan. Ang hindi rin maganda sa Islam, yung iba napipilitan mag-Islam. Kasi nasa Saudi napipilitan mag-Islam. Walang kalaman-laman sa Quran. Tapos pag sinabihan, si Allah ay si Satan. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Tapos magagalit, mapipiko sila. Alok pa, hindi pwede yan. Tapos papakita mo. Oh, totoo pala. Oh. Alam mo ba doon sa pagsamba nyo sa may Hajj, binabato nyo yung si Satanas doon, hindi nyo ba alam? Kung okay naman ito, binabato nyo. Alam mo ba yan? Nasa Quran nyo yan, sa hadith, binabato nyo eh. Tataka nga ako, pati tinatama si Satan eh. Oh. Ano yun? Oh. Anong klaseng Diyos yan? Ba't kailangan batuhin ng tao si Satan? Hindi naman makita si Satan ah. Oh. Ano yan? Ang Quran mo, Brother Ali, nung binag-alala ko, binasa ko, sobrang baboy. Kababuyan ni Muhammad. Sobrang kababuyan. Sariling adopted son niya, yung asawang inagaw niya, nagpropesiya siya para sa sarili niya, inagaw niya. Ano yan? Oh. Si Aisha, hindi lang si Aisha ginalaw niya, pati kalaro ni Aisha, ginalaw niya. Oh. Yung dalawang bata, na teenager, na binatilyo, wala pa yatang teenager yun, siguro mga bata yun. Anong ginawa niya? Minolestya niya, binijay niya. Oh. Ano yan? Yung isang asawa sa gera, kinuha ni Muhammad lahat ng babae maganda. Right hand possess. Oh, ano yan? Oh. Ang dami niyong pandilin lang. Alam mo, Brother Ali, nasa ibang bansa ka, alam mo yan. Oh. Ito hamon ko siya, Brother Ali, para patutulayan ng totoong Islam. Ba't di mo subukan mo lang umalis muna sa Islam, tapos bumalik sabihin mo? Sigurado pugutan ka ng ulo. Sigurado yan. Sa Saudi? Sure yan. Sa Islam, kaya sumasali diyan marami. Kasi sa Saudi, may nagkahiwalay sa OFW, nagkahiwalay ang asawa, nagsasabad sila, bawal sa Saudi yon. So, kailangan mag-convert sila at pag-asawa. O, ngayon, na-press na maging Muslim. Naging Muslim na hindi sa paniniwala. Naging Muslim saan? Sa hayok ng laman.
Oh. Tapos, pagbalik sa Pilipinas, hindi na Muslim. Oh. Pagbalik sa Saudi, hindi na makabalik. Kasi nalaman nila nag-iba na eh. Oh. At sa Saudi, pag lalo na ikaw ay preacher ka, dawa ka ng Islam, maka-convert ka ng Islam, may pera yun. Ang dami. Hindi mo na kontra yung mga sinasabi ko ng premise ko eh. Nagkuran-kuran ka lang eh. Kontrahin mo doon. Patunayan mo na ang Bible hindi inspired. Ang Quran nyo ang hindi inspired kasi nga unang-umpa lang ang Diyos doon si Satan, sabi nyo sa hadith, tsaka sa Quran. Si Allah ay si Satan, sabi ni Muhammad. Oh, yung pala, sabog na. Tapos ng gera. Wala na. Oh, patunayan mo sa premise ko na ang Bible ay inspired. Oh, yung Israel. May 14 ba? May 4 ba? May 14, May 4. May 4 pala, May 4. Oh, naging isang bansa ang Israel. Propesya nangyari, Inspired yan eh. Oh, ang Quran wala, 0. Oh. Patunayan mo dun. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Pastor Wimpy. At again, 7 minutes sa pagtatanong. Bro Ali, pasok. Okay. Ay, yung sinabi mo na yung doon sa tungkol sa eskriba na sinabi ni Jeremias, paano niyo masasabi na kami ang mga pantas sa kautusan ng Diyos? Narito ang pagsusulat ng mga sinungaling, pagsusulat ng mga eskriba na mga sinungaling na naihalo sa Biblia. Hindi ba yan, paano mo masasabi na walang nahalong kasinungalingan sa Biblia? Okay, paulit-ulit Brother Ali. Yang sinasabi sa Jeremiah 8, nireveal yan. Pinakita ng Diyos. Inspired yan ng kamalian na nagpapatunay ang mga bulaang propeta laban sa tunay na propeta ng Diyos. Pinatunay ng Diyos ng Israel. Itong mga eskriba na ito na bulaang propeta. Yun ang point. So, kung ganon, hindi mo maitanggi na totoo yung sinabi ni Jeremias na nahalo sa Biblia yung pagsusulat ng mga eskriba na kasinungalingan? Hindi nahalo sa Torah. Gumawa sila ng sariling kasulatan. Kaya nga sabi ng Diyos, hindi yan akin. Ito yung akin. Ito sa mga tunay na propeta. Kahit naman ba yung Quran eh. Di ba may English, may Tagalog? Ano yan? Ano pinagkaiba? So, hindi ba yung Torah ay ang sinasabi ninyo ay yung 5 aklat? Yung Jeremias, kasama ba yon doon sa 5 aklat? Okay, ang sinasabing 5 books of Moses, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pero ang kabuuan ng Torah ay kasulatan ng mga propeta. Ang Torah ay Old Testament. Kabuuan yan. Yan ang scriptures. Pag sinabi yung scriptures, it is written. When it is written, it can never be changed. Hindi pwede magbago. Ang Old Testament ay Torah. Ang New Testament, Injil. Hindi mo ba narinig na mababasa doon sa Catholic version na hindi sila maniniwala na yung 5 book of Moses ay hindi isinulat ni Moises dahil hindi daw nila matanggap na si Moises ang nagsusulat doon sa Genesis, Leviticus, Numbers, Exodus, Deuteronomy. Brother Ali, huwag kang magsinungaling. May mga sources sa kanang Katoliko. Ang Katoliko naniniwala sa 5 books of Moses. Huwag kang magsinungaling, Brother Ali. Nabasa mo ba ang Catholic version lahat? Nabasa mo? Kahit isang version lang. Lahat ng Catholic books naniniwala na yung 5 books na yun ay from the Torah, 5 books of Moses. Huwag kang magsinungaling, Brother Ali. Hindi mo lang matanggap. Sige, ibang tanong naman. Okay. Yung sinabi mo kanina tungkol kay Noah na
naglalasing. Hindi ba yan kamalian ng Biblia? Bakit nila pinararatangan ang mga propeta na mga masasama? Yan ang kagandahan ng Biblia. Hindi tinatago ang kasalanan ng mga propeta. Pag may kasalanan ng propeta, pinaparusahan. Compare sa inyo, sa Quran, si Muhammad, ang daming kasalanan, hindi pinarusahan, kaya hindi inspired yan. Dahil ang Diyos ng Biblia ay banal. Ang alam mo ay hindi banal, carnal. Carnal God ang alam mo. So, kung ganon, yung mga propeta sa inyo, naglalasing, naghuhubad, nagnanakaw, nakipang-alo niya doon sa mga anak niya? Yan ba ang Biblia ninyo? Ang Bible, si Noah lang ang naghubad. Hindi lahat ng propeta ganun. Dahil kahit propeta ka ng Diyos, may kahinaan ka. Pero kagandahan dito, tinutuwid ng Diyos ang pagkakamali. Sa Quran, si Muhammad, pinabayaan ni Allah magkasala, manggahasa, walang kaparusahan. Dito may kaparusahan kahit propeta ka. Tulad si Balaam, pinurusahan ng Diyos, pinatay ng Diyos. May nabanggit ba sa Biblia na pagkatapos maglasing ni Noah at naghubad ay pinarusahan? Mayroon bang mabasa sa Biblia na pinarusahan? Kaya nga sinabi ko nga sa iyo kanina, di ba? Ang Diyos, kung magparusa siya at magbunga kasalanan mo, masaklap yun. Pero ang Diyos ay pabagmahal at gracious. May Objection, moderator. Ang tanong ko, No objection. ang tanong ko, may mabasa ba sa Biblia na pagkatapos uminom ng alak si Noah ay parurusahan sa Biblia? May mabasa ba sa Biblia? Okay. Counter objection. Sige, Hindi siya categorical. Nagtanong ka lang. Tama. Okay. So ganito, bro Ali. Next time gawin mong categorical para kung magkukondisyon ka ng sagot. Syempre doon sa categorical, pero since hindi yan categorical, pwedeng sagutin kahit anong style ng pagsagot yung tinatanong. So bro, ganito. Proceed ka muna sa 20 seconds muna sagot, bro Wimpy. Tapos next question tayo. Okay, kaya nga pag isang propeta ng Diyos sa Old Testament, Sandali. Time stop na. Ang tanong ko doon, may mabasa ba? Magbigay ka ng talata na parurusahan si Noah. Yes. Ganito, bro. Bigyan ko muna siya ng 20 seconds to be fair doon sa tanong mo kanina kasi naputol siya ba. Tapos mag-next question ka pagkatapos nito. So 20 seconds muna na pagsagot, bro Wimpy, sa yung last na tanong ni Bro Ali kung meron bang nabasa. So proceed, bro. Kaya nga walang talata ng kalagay doon, pinarusahan si Noah. Pero merong talata doon, yung mga anak niya pababa na dawit sa kasalanan niya. Na yung bakla. Doon nga nagsimula yung sakit ng na kasalanan na bakla. Doon nagsimula sa panahon ni Noah sa isang anak niya. Kaya nga sinasabi ko, pag pinarusahan ka ng Next Diyos, question. okay. Question, yung nabanggit sa Biblia na si Lot ay nakagawa ng intercourse doon sa dalawa niyang anak na babae at nabuntis niya ito. Iyon ba nabanggit ba sa Biblia? Nasulat ba sa Biblia na dahil kung namatay sila ay parurusahan sila? Walang binanggit sa Biblia na pinarusahan sila. Ulitin ko nga, wala. Pero yung bunga ng kasalanan nila, yun ang ginawang parusa ng Diyos, pinabayaan. Gusto nyo ganung kasalanan? Sige, bahala kayo. Tingnan mo yung sa anak ni Lot sa baba. Yung mga kalahi niya iba. Yung iba rapist. Yung iba, bakla. Halo-halo na yan Ang kasalanan, halo-halo yan. Kung hindi ka nga parusahan ng Diyos, okay. 7 minutes time. Ayan, so dako tayo sa rebuttal ng ating negative. At by the way, yung kanila pinag-uusapan, patutunayan ni Pastor Wimpy na ang Biblia ay inspired word of God. So, bro, Ali, 10 minutes, bro. Proceed, bro. Rebuttal, no? Kaya rebuttal,
Itong katunggali ko, bumabanat din siya tungkol kay Muhammad dahil si Muhammad, mali daw siya dahil inagaw niya yung asawa ng ampon niya. Makinig kaigan, yung ampon niya ay yung nahiwalayan niya ay umabot yun ng edad. Ang edad ay 3 months. Sa patakaran sa Islam, yung ampon ay hindi yung tunay na anak. Ampon eh. Yung nahiwalayan ng ampon ay pwede pakasalan pag abot ng 3 months. Ang edad sa Islam, hindi mo pwede pakasalan yung babae hanggat hindi makaabot ng 3 months. Kaya hindi yung tanda sa false prophet si Muhammad kasi hindi naman yan anak yun eh. Kaya hindi umubra yung atake mo, dumiritso yan sa kanal. Yung sinabi mo rin na si Allah ay setan, yan ay haka-haka yan, mga guni-guni yan. Wala kang mabasa sa Quran na setan si Astaghfirullah. Alam mo, yung Satan, sumuwayan kay Allah. Kaya nga, kinagalitan ni Allah, sinumpa siya, ihuhulog yan sa impyerno. Nabanggit siya ko, inna Satan lakum aduwwum mubin. Sinabi ng Allah, kayong mga Muslim, si Satan ay kaaway ninyo. Si Satan, yan ang nagliligaw sa mga tao. Hindi pa rin umubra yung atake mo, dumiritso pa rin yan sa kanal. Yung sinasabi mo na bakit binabato si Satan doon sa yung nag-hajj? Alam mo, yung gawain doon ay ritual yon na yon yung mga pamamaraan noong panahon ni Abraham. Noong kakatay niya si Ismael, ay dumapo si Satan doon sa bato na yon. Sabi ni Satan, Ismael, huwag kang sumama sa papa mo dahil kakatayin ka niya. Iniutos ni Abraham na batuin natin siya, kasaitan yan, para mawala. Kasi gusto ni Abraham na isagawa niya yung kautusan ng Diyos. Kaya ginawa nila yon, pinagbabato nila. Ngayon, yung nag-hajj, yung mga gawain ni Abraham, ginagaya din. Alam mo, si Prophet Abraham, yan din ang sinusunod ng Islam. Kasama din doon yung pagkatay doon ng kambing. Yung nag-hajj, nagkakatay sila ng kambing. Kasi gawain yun ni Abraham na iniutos sa kanya, nakatay niya si Ismael, ngunit hindi natuloy dahil napalitan ng kambing. Kaya yun yung gawain doon sa hajj. Hindi ibig sabihin na sinasadya nila yon. Wala namang Satan doon na binabato. Kaya lang, iginagaya lang sa panahon ni Abraham. Yan. Yan ang napansin ko na mga atake mo. Hindi yan umubra. Yung atake mo din na yung nagbabalik Islam sa Saudi dahil sa hayok sa laman. Tapos pag balik nila dito sa Pilipinas ay bumabalik sila sa pagka-Kristiyano. Hindi yan totoo. Marami akong kilala na nagbalik Islam noong doon sa Saudi. Tapos hanggang nakabalik sila dito, ipinagpatuloy nila ang pag-i-Islam nila. Maraming mga iklas na nagbabalik Islam. Mga ano mo lang yan. Yung mga pinagbabanggit mo, mga rason mo kanina, yung nabanggit na 50,000 error ng Biblia, ibinibintang mo sa Jehovah, hindi lang Jehovah, scholar pa yon. Kung hindi ako magkamali, si Bernard Shaw ang nagsabi. Yung kay Bernard Shaw, ang nabasa ko, ito ang totoo na nabasa ko. Sinabi ni Bernard Shaw, kung mayroon kang Biblia na binabasa mo ay sikapin mong pag-aalis ka sa bahay ay maitago mo doon sa kabinet at ipadlak mo. Dahil iyan ay pinaka-dangerous sa mga kabataan. Bakit dangerous? Mayroon yung porn history, sex, mga hindi kaaya-aya sa mga kabataan kasi mayroon pang mga rape. Tulad yung basahin mo yung Ezekiel chapter 23, puro rape. Ano ba yan? Salita ba yan ng Diyos?
Yung mga kanina na sinasabi ko, yung awit 44:23 na natutulog ang Diyos, salita ba yan ng Diyos? Mayroon bang Diyos na pwede matulog? Diyos ba yan? Eh kung ikumpara sa Quran, hindi natutulog ang Diyos. Sa 255. Yung sinabi ko kanina na Marcos 16:17, ito hindi mo ito giniba. Na nabanggit doon, kung nananampalataya ka kay Jesus ay pwede kang magpatoka ng kubra. Kahit uminom ka ng lason ay hindi ka mamamatay. Mayroon akong nabalitaan na yung pastor nila, sinasabi niya dun sa mga followers niya, sige, subukan niyo uminom ng lason. Yung mga followers niya, ginawa din nila, ang nangyari, 75 person ang namatay. O, kasi pinaniwala nila ang Biblia. Kaya hindi yan dapat sundin. Mayroon pa akong na dumaan sa FB, na yung lalaki na yon doon sa loob ng simbahan nila, na hawak niya yung ahas, nagkakanta pa siya. Sinasabi niya, tingnan niyo, hindi ako tutuklawin itong ahas na ito. Ang nangyari, tinuka siya. Ang nangyari, naisugot siya sa ospital. Eh bakit nila ginagawa yan na hindi yan dapat paniwalan yung diyan sa Biblia na pwede kang humawak ng ahas, uminom ka ng lason? Hindi yan totoo. Kaya nga sabi ko, itong Biblia maraming questionable. Yung pag-amin mo kanina, ano ba yung inamin mo na itinanong ko sa iyo? Itinanong ko sa iyo, yung ang Biblia na yan, wala bang naihalo na salita ng tao? Sabi mo, oo, mayroon. Pero ang rason mo, ito tuwid ang salita ng Diyos. Kung gano'n, salita ng Diyos, ito tuwid ng tao. Oh, itong si Pablo, napakaraming inihalo niya sa Biblia. Oh, yun, nabasa ko yung mga inihalo niya sa Biblia. Sinabi ni Pablo, ako mismo si Pablo ang sumulat nito. Kumusta kayo? Oh, mabasa ito sa 1 Corinto 16:21. Sinabi mismo ni Pablo na siya daw ang sumulat nito. Na itong si Pablo ay maraming problema sa kanya. Katulad ditong nabanggit sa 2 Corinto 12:16. Si Pablo ay tuso at mandaraya. Oh, hindi ba kasalanan ng mandaraya? Mandaraya ito si Pablo. Sinabi ni Pablo, tuso si Pablo. Kaya yan ang tanda na hindi dapat paniwalaan ng Biblia. Hindi ako makumbinsi sa Biblia. Kasi doon pa sa tungkol sa nung namatay si Jesus, maraming kontrahan doon. Kaya maraming questionable doon. Tulad yung si Jesus daw ay ipinako. Tapos doon naman sa kabila, ibinitin sa punong kahoy. Kontra na yun. Oh, kontra. Questionable yun. Doon naman sa oras ng kinamatay ni Jesus, doon sa ibang talata, si Jesus ay namatay ng alas 9. Doon naman sa iba, namatay ng alas 3. Kontrahan na yun. Salita ba ng Diyos ang nagkukontrahan? Kung ikumpara sa Quran, si Jesus ay hindi namatay, hindi na iba-ibay sa krus. Wala nang kontra. Wala nang kontra. Yun ang tama. O, doon naman sa Biblia, mayroon ding nakalagay na nanalangin si Jesus na ilayo siya ng saro ng kamatayan. Tapos, dininig si Jesus dahil sa banal niyang takot. Dahil mataimtim yung pananampalataya. Dininig ng Diyos yung panalangin niya. Ibig sabihin, hindi siya naipako. Bakit ninyo sinasabi na naipako? Yan ang hindi ako makumbinsi sa Biblia dahil kontra-kontra, maraming kontra. Yan ang problema. Kaya Egan Wempitan, mahirap ang sitwasyon mo, mahirap ang posisyon mo kasi dito pa lang kay Pablo, maraming questionable kay Pablo. Katulad yung binanggit ko kanina, sinabi ni Pablo,
Ang sinasabi ko sa inyo ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa pagmamayabang ng isang hangal. Brother Russell, time Inamin na. ni Nakatulog Pablo na. na siya ay hangal. Time na. Oras na ba? Sige, nakatulog salamat. Oh, yeah. Okay, so dako tayo sa pagtatanong. 7 minutes, Pastor Wimpy. Time start now. Okay, Brother Ali, nabasa mo ba talaga ang storya ni Said? Yung adopted son ni Muhammad? Nabasa mo ba talaga storya? Yes or no? Yes, nabasa ko yan. Maraming kwento doon sa aklat namin na Fadail Yamal. Si Zaid ay inadapt niya kasi dati-dati yun ay alipin ng asawa niya na si Khadijah. Hanggang lumaki sa kanya, tapos yun, Okay, next ampon niya yun, question. hindi niya tunay na anak. Next question. Kasal ba talaga sila Said tsaka yung asawa niya? Yes or no? Zainab. Oo, pinakasalan. Yes. Pinakasalan ni Zaid yung si Zainab. Kasi si Muhammad din ang may gawa doon na paasawain niya si Zainab. Tapos, yung si Zainab ay parang hindi maganda ang ugnayan nila hanggang sa nagkahiwalay sila. Nung nagkahiwalay sila, ay kautusan pa yun ng Allah na si Muhammad ay asawahin niya para mawala yung dati nilang ugali. Bago sinabi ni Muhammad na papakasalan niya yung anak adopted son niya, yung babae, meron bang sinabi sa Quran sa hadith naghiwalay sila? Talata nga. Oo, mayroon sa Quran. Bigay mo sa akin. Quran? Yung nabanggit doon sa Quran, pagkatapos mahiwalayan ni Zaid yung si Zainab. Pagkatapos niyang mahiwalayan, ibig sabihin naghiwalay na sila at naabot ang ida. Ay pinakasalan din ni Muhammad para mawala yung dating kaugalian nila. Sure ka na sa Quran o sa hadith naghiwalay muna sila bago kinuha ni Muhammad? Yes or no? Sure ako. Yes, sure ako sa Quran. Pero hindi ko matandaan niya. Hindi ko maibigay ngayon. Pwede ko promise, pwede ko i-send sa'yo bukas yung tungkol sa pagkahiwalay ni Zaid doon sa asawa niya. Kasi ang nakasulat doon, pagkatapos makuha ni Zaid yung... Next question. Kaya mo sumumpa sa ngalan ni Allah, talagang naghiwalay sila, yes or no? Yes, kaya kung sumumpa. Pwede, ibigay ko sa iyo yung talata na ang nakasulat doon. Pagkatapos makuha ni Zaid yung kailangan niya at nahiwalayan niya yung asawa niya, ay yon iniutos kay Muhammad na pakasalan niya. Hindi naman sa Quran wala kang mabasa na kamalian. Next question. Hiniwalayan o naghiwalay? Oo. Hiniwalayan ni Zaid yung asawa niya. Naghiwalay sila. Hindi niya asawa tapos akala mo inagaw. Ang Quran walang kamalian, wala kang makikita doon. Bakit nang agaw ito si Muhammad? Wala kang makikita diyan. Walang ganyan. Anong pinakaiba ng muta sa ida? Yung ida ay 3 months yun na yung nahiwalayan. Pagkatapos ng 3 months, pwede na pakasalan muli. Yung muta, ang pagkakalam ko sa muta ay yun yung pag-aasawa ng temporary. Pero ngayon, na-demolish na yan. Hindi yan nagawain sa Islam. Okay, next question. Okay. Ano ba dito? Ano ba dito? Okay. Sabi mo, wala sa hadith, di ba? Na si Muhammad, si Allah ay si Satan. Tama ba ako?
Wala din sa, ang sabi ko, wala sa Quran na si Allah ay siya si Satan, astagfirullah. Meron. Pero kung sa hadis, maraming fabricated na hadis, baka mayroon ka namang may labas na fabricated hadis. Yung Quran ang gusto ko kasi hindi yan masisiraan. Ito sa hadith. Paniniwala mo ba to? Eh. Sabi rito, itong question. Sunan Darakitni, Volume 1, page 739. Sabi rito, narrated by Abdullah ibn Malik, and I saw a woman possessed by devil, and the apostle Allah, peace and blessing upon him, came to cast out this and asked the woman, "Who are you?" She answered, "I am Allah." Oh, ano yan? Sino yan? Tama yan, mali? Mali yan kasi maraming mga fabricated hadis. Ang request ko kung sa Quran, alam mo, ang mga hadis na yan, yung mga Hudyo na marunong magsusulat-sulat ng Arabic, ay pwede sila gumawa ng sabi nila, ito ay hadis. Pero ang request ko, yung Quran, kung may mabasa-basa Quran, si Allah ay Satan, astagfirullah. Kung may babasa ako sa Quran na si Allah ay si Satan, anong masasabi mo? Magka-Christian ako. Papatayin ko ang sarili ko. Titingnan natin sa Quran. Sigurado kang Yung sinabi mismo ni Allah, ako si Satan. Oh, dubita. Tingnan ko sa Quran. Okay, Tingnan ko sa next section. Andali, kukunin ko muna ang Quran ko. Ibigay mo nga. Hindi ko pa na pero Magtatambling ako dito kung may mabasa ka. hindi siya per letra, pero mismo siya nagsasabi. Ibig sabihin, gagawan mo ng explanation na kamalian. Next question muna. Bawal na tayo. Next question. Anong sura? Hindi, mamaya. Next question. Mamaya. Okay. Sabi mo si Bernard Shaw, natakot siya sa Bible. Kilala mo ba sino si Bernard Shaw? Anong background niya? Wala na oras. Scholar si Bernard Shaw. Time na, okay. Time na. Sayang. Okay, so dako tayo sa konklusyon. Mauna dito yung ating negative, bro Ali Sultan, sa iyong 5-minute na konklusyon, bro. Your time start now. Konklusyon. Okay, ang konklusyon ko ay doon pa lang sa pag-amin niya na ang Biblia ay nahaluan ng salita ng tao, ay hindi siya nagtagumpay sa debate na ito. Kasi paano magiging correct ang Biblia kung nahaluan ng salita ng tao? Nahaluan ng salita ng tao Dito sa Quran, walang nahalong salita ng tao diyan. Puro yan salita ng Allah. Walang nahalo na salita ng mga sahaba, salita ni Propeta Muhammad. Kasi yung salita ni Propeta Muhammad ay iba yun, hadis yun. Itong Biblia, napakaraming nahalo na salita ng tao. Tulad itong mga pinagsusulat ni Pablo, sinabi ni Pablo, ako mismo si Pablo. Sumulat nito, kumusta kayo? Ito ang isinulat ni Pablo. Roma, nabanggit ko yun, 13 aklat. Itong si Pablo, inamin pa niya sinungaling siya. Roma 3:7. Hindi na dapat paniwalaan yung galing sa bibig ni Pablo. Sabi pa ni Pablo sa 2 Corinto 11:17, ang sinasabi ko sa inyo hindi galing sa Diyos, kundi galing sa hangala. Hindi pala galing sa Diyos bakit mapaniwalaan? Kaya yan, yung mga nabanggit sa Biblia na mga problema yon, yung mga propeta daw, may naghuhubad, may naglalasing, may nagnanakaw, may nagtataksil. Pero kung ikumpara sa Quran, kailangan matino yung tao, hindi datol ko ay di ko, ilat taglo ka, huwag mong ilagay ang sarili mo sa kasiraan. Dito sa Biblia, kung naniniwala ka kay Jesus, pwede kang uminom ng lason. Masisira yung maniniwala diyan.
Ay, dito sa Quran, Dalikal Kitab, ito ang Quran. La rayba fi, walang alinlangan. Ito ang tunay na inspire. Walang alinlangan, walang mga kaduda-duda. Pero dito sa Biblia, mayroon na ihalo na mga salita ng eskriba na kasinungalingan. Doon sa Jeremias 8:8. Malaking problema diyan. O dito sa Quran, hindi natutulog ang Diyos. Eh dito sa Biblia, natutulog. Problema yan. Oo. Kaya yung mga propeta, mga mabubuting tao, si Noah, nabanggit sa Quran 3:33, si Lot, mabuting tao, nabanggit sa 6:86, si Moises at Aaron, mabuting tao. Kung ikumpara sa Biblia, si Moises at Aaron nagtaksil. Mababasa sa Deuteronomy 32:51. Hindi yan totoo. Kaya nga sabi ko, itong Quran ay mabuti ito, walang alinlangan. Itong Quran ay inangkin ng Diyos na salita niya. Mababasa yan sa Quran 15:9. Itong Quran, ako ang nagbaba nitong Quran, inalagaan ko laban sa kasinungalingan. Itong Quran hanggang ngayon hindi man nasisiraan. Yan ang Quran. Yung mga atake mo, gaya ng sabi ko, hindi yun umubra. Yung pagsabi mo na ng agaw si Muhammad sa asawa ng ampon niya, nahiwalayan naman yun Nahiwalayan yun. At saka hindi naman yan tunay na anak yung pinakasalan niya na nahiwalayan ni Zaid. At yung atake mo, si Allah ay Satan. Naitanong ko sa iyo kung may mabasa sa Quran, wala kang sagot. Hindi pa rin umubra. Yung mga atake mo, dumiritso sa kanal. Sabi mo, mayroon kang mabasa, pero kinuha ko ang Quran, sabi mo, hindi per letra-letra. Hindi pala tunay Kaya yung atake mo din kanina na yung nagbabalik Islam sa Saudi ay dahil sa hayok sa laman. Yan ay mga haka-haka yan. Hindi yan totoo. Marami akong kilala na nagbalik Islam ay taimtim ang pananampalataya niya hanggang ngayon. Marami. Mga ano lang yan, mga haka-haka lang yan. Kaya yung mga atake mo, nabasag ko yun. Wala kong lahat ko yun nabasag. Hindi ka umubra. Dumiretso sa kanila yung mga atake mo. Yung sinabi mo, binabato si Satan doon sa Saudi, yun ay paggaya lang kay Abraham. Time. Okay, so dako tayo sa 5-minute na final conclusion ni Bro Wimpy. Proceed, bro. Alam mo, Brother Ali, tumigil ka sa pagsisinungaling mo. Gumagawa ka ng kasinungalingan. Binasa ko istorya noon. Hindi sila naghiwalay. Pinahiwalay ni Muhammad dahil sabi ni Muhammad, uy, kumusap sa akin si Muhammad, hiwalayin mo asawa mo. Ang laki kasinungalingan, Brother Ali. Hindi ba kayo madadala? Yan ang Islam Submission, brainwash dahil sa Islam, ang takiya, ang pagsisinungaling ay hindi kasalanan. Ito, pangalawa. Sabi mo, wala akong makitang paleta sa Quran. Wala. Pero anong sabi sa Quran? Si Allah, ang pinakamagaling na manlilinlang. Kung manlilinlang ka, pinakamagaling, anong sabi sa Biblia? Sino yun? Edi si Satan. John 8:44. Sabi doon, ama ng kasalanan ay si Satan. Alam mo ba ang importansya ng hadith, Brother Ali? Muslim ka ba talaga? O nagmamuslim-musliman ka lang talaga? Alam mo ang hadith, kung walang hadith, walang interpretation ng Quran. Fake yung hadith, patunayan mo. Paano maging lahat yan, mga Muslim, fake yan. Hindi naman mapatunayan. Sasabihin mong mali, wala kang mapatunayan. Pwede ko sabihin, Ali, mali ka. Sa korte, sabihin ko, Judge, mali. Ebidensya? Wala. Zero. Ang ebidensyang ginagawa, Brother Ali, pagsisinungaling, takiya. Tatapatin na, Brother Ali. Takiya, matakot ka. Sasabihin mo, alam mo, banal, iba nagsisinungaling ka. Alam mong sinungaling, tuloy ka pa rin. Yan ang Islam. Pagkatapos magkasala, balik sa prayer.
patawarin mo ako, mas balik ulit sa kasalanan. Tapos balik ka sa kasalanan, balik prayer. O, yan ang Islam. Kaya yung mga, alam mo bakit yung mga ibang mga sa Islam ay hayok sa laman? Alam mo ba sinasabi ko? Alam mo, hindi yan bago. Si Rowell lang ang nakwento Brother Rowell 20 years sa Saudi. Ha? Isang OFW, babae lalaki, iniwan ang asawa sa Pilipinas, hindi makontrol, nagsama sa Saudi, batas ang Saudi, bawal ka magsama, kailangan kasal kayo. Pagkasal kayo, convert sa Islam. O, yan. Hayok sa laman. O, pagbalik, hindi na Islam. Magsisinungaling ka pa, Brother Ali. 20 years experience yun. Ay, nako, Brother Ali. Alam mo, ito naman sabi siya, Brother Ali. Sinabi sa Biblia, no? Ang isang pinakaayaw ng Diyos na kasalanan at malupit na kasalanan na napaparusahan niya ay sinungaling. Tandaan mo yan. Ang pinakamalupit na kasalanan na ayaw ng Diyos ay magsinungaling. Kakwento ko ito totoong storya. Sa simbahan namin nangyari ito. Yung pastor namin, hindi nga magaling mag-preach. Okay, masipag siya. Hindi man galing mag-Bible study. Alam mo ginawa ng isang membro? Sinisiraan niya. Isang araw yung dila. Ganyan, no? Nawawala simbahan. Yung pala yung dila, nagka-cancel, lumaki, humaba. Pinagpili pastor at pastora, gumaling. Ulit na naman siya. Isang araw na wala na naman. Tapos sa napunta, patay na. Tanda ba yan, madali. Sabi sa Biblia, God can never be mocked. Ang Diyos ng Biblia, hindi pwedeng mainsulto yan. Dahil hindi pinapatay ng Diyos ang mga taong lumalabag sa Kanya dahil mabiyaya, mapagmahal siya. Pero, ang huling tayo at huling salita, huling halakhak ay nasa Kanya. Ngayong gabi, badali, isang pitik na Diyos, pamatay ka, kunin ng buhay mo. Wala kang alang makikita. Dahil lahat ng Muslim na namatay, na nabuhay muli, walang alang nakita. Anong nakita? Kung hindi ang Diyos si Jesus. Mga agnostic, atheists, walang nakita kundi si Jesus, walang ala. Yung mga sinasabi mo sa Biblia, mga rape, ganyan, may kaparusahan. Si Muhammad wala. Kaya masusundin ko yung Biblia. Kasi ang Biblia, pag nagkasala may parusa. Si Muhammad wala. Nanggahasa ng bata, walang kaparusahan. Tuloy pa rin ang ligaya. Hindi Diyos ang alam mo. Ang alam mo ay si Satan. Alam mo, Brother Ali, maging pagkatotoo sa sarili mo. Nasa relihiyon ka. Sure mo ba? Kung mamayang gabi, mamatay ka ngayon, sure mo tatanggapin ka ni Allah? Paano nga, nagbabayad ka ng kasalanan mo? Kapalit ng kaligtasan mo. Paano kung nakita ni Allah, mas matimbang kasalanan mo ngayon, kaysa kabutihan mo, patay ka na. Wala yung mga sakripisyo mo, brado lahat yun. Ang alam mo pala, nababayaran, nasusuhulan pala. Allah, nagkasala ako, gawa ko mabuti, bayaran kita nun. Okay. Wala ka na. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Pastor Wimpy Tan ng Born Again versus Ali Sultan ng Islam sa topic na patutunayan ko na ang Biblia ay inspired word of God. At affirmative natin yan si Pastor Wimpy, negative naman si Ali Sultan. At before natin i-end, syempre, pasalamat muna, Bro Wimpy. Okay, thank you, Brother Ali, magandang exchange, no? So, salamat sa platform debaters sa convention sa platform. Muling naihayag ang katotohanan. So, kayo nang humusga, no? So, may sarili tayong kaluluwa. So, salamat kay Brother Rasya sa pagsisikap, sa mga lahat bumubulan ng DevCon. Salamat sa kadebate ko, sa lahat ng mga tao rito. Thank you at magandang umaga sa inyong lahat. Bro Ali din. Salamat ka, bro. Unang-una, magpasalamat ako sa Allah dahil siya ang nagkukontrol sa lahat. Siya ang nagbibigay ng lakas. Lahat ng mga nakinig, salam sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Lalo na itong mga moderator natin. At kayong mga nakinig, kayo nang mag-isip-isip kung alin ang katotohanan. Sige, yun lang. Yun, at Debaters Convention, gusto din magpasalamat sa ating sponsor, tantra-veda.co, at yung tinatawag nilang
konsilyo ng mga masaya. Ayan. Shoutout sa inyong lahat dyan. Nandyan sila, Brocal. Basta marami sila dyan. At YouTube official channel namin. Tuloy-tuloy lang sa pag-subscribe niyo dyan. At salamat sa panonood. At yun, bukas ulit. Debaters Convention. This is Admin Russia. We're out.